Alamin natin ngayon ang pinakabagong balita sa lagay ng panahon mula mismo kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Magandang gabi, Mang Tani. Jessica, nakataas na ang storm warning signal sa mahigit 40 probinsya at mga isla dito sa ating bansa. Nananatili ang signal number 3 dyan sa Surigao del Norte, Siargao, Surigao del Sur, Dinagat Province, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, Bukidnon, Davao Oriental, Compostela Valley, Davao del Norte at Samal Island. Itinaas naman ang signal number 2 sa Southern Leyte, Bohol, Southern Cebu, Negros Oriental, Siquijor, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, North Cotabato at Zamboanga del Norte. Samantala, signal number 1 naman po sa Northern Palawan, Calamian Group of Islands, kasama yung Cuyo Island, diyan sa Eastern Samar, Western Samar, Leyte, Biliran, Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, yung nalalabing bahagi ng Cebu, Camotes Island, Zamboanga del Sur, Maguindanao, Sultan Kudarat, Sarangani at South Cotabato. Sa datos na nakalap ng Weather Central, madaling araw bukas inaasahang maglalandfall ang mata ng bagyong si Pablo aliman dito sa bahagi ng Surigao del Sur at Davao Oriental. Kaya pinapayuhan po natin yung ating mga kababayan sa mga lugar na binanggit natin na may pagkakataon na sandaling biglang paghupa ng malalakas na ulan at hangin. Pero wag po tayong maging kampante dahil posibleng dumaraan yung mata ng bagyo at panandalian lamang yung pagkalma ng panahon at kasunod na po agad yan, yung biglang sungit muli ng panahon, yan po yung malakas na hangin na umaabot ng 175 kilometers per hour, kaya mas peligroso po ito. At yung malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, lalo na yung eastern section, ay inaasahan na makakaranas ng mahigit na 15 millimeters na dami ng ulan. Heavy to intense rainfall po ito at sadyang napakalakas na maaaring magdulot ng mga pagbaha, lalong-lalo na doon sa mga mabababang lugar at landslide naman sa mga bulubunduking lugar. Hindi na rin po dapat naglalayag yung mga kababayan natin dyan sa eastern seaboards ng Visayas at Mindanao. Dahil po sa mga naglalakihang alon, naaabot na hanggang 5 metro ang taas at bahagyang masungit din po yung lagay ng karagatan dito sa Northern Luzon. Bunsod naman po yan ng malakas na hanging amihan o northeast monsoon, hindi po dahil sa epekto ng bagyong si Pablo. At ayon sa Pag-asa, taglay ng bagyong Pablo, ang lakas ng hangin na umaabot ng 175 kilometers per hour near the center at bugso na 210 kilometers per hour. May bilis na 26 kilometers per hour. Ito pong bagyo nito, mabilis po ang takbo nito. At dito nga sa Luzon, base sa datos na nakalap ng Weather Central, sa Miyerkules pa nating inaasahan yung mga pag-ulan. Dulot po yan ng epekto ng bagyong si Pablo, although hindi po direktang tatama yan dito sa Luzon, Jessica. Okay. Mang Tani, nagbago ho ba ng track yung bagyo? Kasi kanina parang Surigao, on track pa rin ho ba? Surigao pa rin po ang tatamaan niya? Surigao pa rin, Jessica, pero yun nga, ang isang ano natin, dahil medyo westward yung kanyang takbo. Kaya may posibilidad na maliban sa Surigao del Sur, posible rin yung Davao Oriental. Kaya yun yung ating pinapaalala sa ating mga kababayan. Kasi kung titingnan natin yung track, laging merong area of uncertainty yan. So yung pinakagitna, yun yung posibleng dadaanan ng mata, pero konting galaw lang yan, lalong-lalo na kung dikit-dikit yung mga probinsya dyan, konting galaw lang yan, north or south, ay pwede nang maapektuhan yung ibang probinsya. Kaya isinasabi natin na ito pong probinsya ng Surigao del Sur at yung Davao Oriental ay pwedeng tamaan ng sentro ng bagyo. Okay, at pagtitingnan nga natin, Mang Tani, yung topography ng Mindanao, no? Yung main island, yung pinakamalaking isla ng Mindanao. Yun po ang dadaanan nito. At sabi nyo kasi dikit-dikit yung mga probinsya dyan. So, magkakatalo dyan kung bababa o akyat, pero tatama pa rin ho dyan sa malaking area na yan. Tama yun, Jessica. So, pagkatapos tumawid niyan, ay marami pang dadaan ng probinsya yan, kasama na yung Agusan del Sur, yung Misamis Oriental, yung bahagi ng Bukidnon,
At yun nga lamang, dahil pagtama niyan sa kalupaan, yung 175 kilometers per hour, maaaring mabawasan niya dahil dadaan sa lupa. Pero mabawasan man yan, mahigit 100, maybe 130, 140, hanggang 150 kph pa rin yung maranasan. Pagkatapos niya, dadaan uli yan sa karagatan bago uli tumawid dito sa may bahagi ng Negros. So, yung mga pagtawid niya sa karagatan, posibleng lumakas uli yan, Jessica. Kaya lagi talagang pinag-iingat natin yung ating mga kababayan doon sa iba't ibang hazards na dala nitong bagyong si Pablo. Okay, 2 beses siyang magla-landfall. Tama, Mang Tani? Tama yon, Jessica. Ang dami hong provinces and islands ang sakop nito. Bagamat pinag-uusapan namin ni Mang Tani, ano ho yung mga posibleng niyang dadaanan, pag titignan niyo po yung satellite picture, napakalawak po ng scope. Kaya nga po, 40 provinces, inuulit ko po, 40 provinces sa Visayas at Mindanao, including the islands, ang tatamaan ho nito. Parang wala ho yatang major province, siguro bukod sa Zamboanga, no, yung mga nahiwalay dun sa mainland ng Mindanao, Mang Tani, ang hindi tatamaan nito. Oo, Jessica, halos yung dito lang sa may Zamboanga, Sibugay, at yung dito sa may pinaka-southern part ng Mindanao. Pero halos buong Mindanao at saka itong Visayas ang talagang masasakop. Hindi lamang kasi yung ngayon dahil sinasabi natin na hanggang dito sa Palawan, meron na signal para po yung ating mga kababayan ay makapaghanda kahit na may kalayuan pa sa kanila yung sentro nitong bagyong si Pablo. Okay, at malakas na hangin, 175 to 200, pero mas matindi pa dyan yung dala niyang ulan. Sabi niyo ho, Mang Tani, heavy to intense rainfall. Tama yun, Jessica. Kaya nga, itong nakikita natin ngayon, ito pong mga pag-ulan, lalo na yung kulay pula, makikita natin na kahit na tumama na siya dito, yung pong kulay pula tuloy-tuloy na magpapaulan dito sa malaking bahagi ng Mindanao hanggang dito sa Visayas yan habang namamaybay. Kaya po malakas na ulan, malakas na hangin at yung epekto sa karagatan, Jessica, yung storm surge na binanggit natin kanina, malalakas na alon, yan po yung mga posibilidad na makakaapekto sa iba't ibang lugar, Visayas at Mindanao. Mang Tani, bagamat sinasabi natin na parang nagbago na nga yung klima, no? Yung sinasabi nilang climate change. Mukhang itong Pablo ba, sinusundan niya yung mga naunang models pagdating sa bagyo at this time of the year, na pagkahuling hirit, parang dyan niya ibubuhos lahat ng mga naipong galit, yung mga bagyo. Tama po ba? Tama yun, Jessica. Kasi nga, pagka ganitong panahon, yung mga malalaking weather system na siya nagdidikta kung saan pupunta ang isang bagyo ay mas madalas talaga dito sa Visayas at Mindanao tumatama. Ang isang ano nga lang natin, nabanggit natin yung climate change, hindi po nangangahulugan na ito na. Pero dahil nga sa epekto ng climate change, inaasahan na mas maraming extreme event ang dapat na paghandaan. Pwedeng malakas na bagyo o malakas na pag-ulan sa mga darating pang taon. Okay, at kahit nung wala pang mga napag-uusapang climate change, Mang Tani, traditionally talaga pag sa ganitong panahon, malakas talaga yung bagyo Tama yun, Jessica. At hindi lamang yung malakas na bagyo. Ang isa kasing ano natin dyan, kapag kasi hanging habagat, pangkaraniwan dito dumadaan sa Northern Luzon. Na mas kakaunti yung mga residente. Samantalang pag ang isang bagyo dumaan ng Mindanao, lalo na sa Visayas, mas maraming apektadong mamamayan, kaya mas malaki yung nagiging pinsala. Kabahayan, buhay, hanggang sa mga pananim, Jessica. Okay, kaya ingat, ingat, ingat. Maraming salamat, Mang Tani, ang ating GMA resident meteorologist. At para sa iba pa po naming weather updates, bumisita lamang sa GMA News online website. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News.